mismo sa pwesto. Sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yon, umaasa pa rin kay Santa Claus. Anong edad na daw? Anong petsa na? Si Thea Pecho, sumusunod pa rin. Umaasa pa rin na mabibiyayaan, mararegalo ni Santa Claus. O bakit hindi? Kahit anong nangyayari sa paligid, Of may Pasko pa rin. course. Oo, 27 ngayon ng Nobyembre. Ika-27 sa buwan ng Nobyembre. Pero 28 araw na lamang at magpapasko na. Oh, would you believe that? It's so fast. RH Break Time. At narito pa rin ang inyong mga tagapagbalita sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpus. At Ray Sibayan, ang alam pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil kahit gaano man hindi mo mawari yung panahon talaga eh. Lamig-init. Sa harap mo mainit, maaraw. Pagtingin mo sa rear view mirror mo, may makulimlim. Yun. Ano yun? Di ba? Gulo. Ang Climate gulo. change. Parang politika sa Oo, Pilipinas. magulo rin. Samantala, higit 13,000 residente ang apektado ng pagbaha sa Cagayan, sanhi ng shear line. Ilocos Norte na bulabog sa magnitude 5 na lindol, intensity 4 na ramdaman sa 5 bayan doon. Ilocos Norte Congressman Presidential Son Sandro Marcos handang humarap sa investigasyon ng ICI. Kooperasyon ng Kamara sa ICI investigation tiniyak matapos kasuhan ang 7 kongresista sa flood control anomaly. Philippine National Police hindi titigil sa paghunting kay Zaldico at iba pang sangkot sa flood control anomaly sa Oriental Mindoro. Kaasadong baha sa Luneta 2.0 rally sa linggo, nakatutok pa rin po sa panawagang mapanagot, maparusahan ang mga sangkot sa katiwalian. Hirit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail, ibinasura ng korte. PNP, meron na raw home persons of interest sa pagpatay sa isang barangay chairman na naka-FB live pa dyan po sa Digos City. Grabe naman kahindik-hindik tong balitang to. 82 taong gulang na lolo, Oh, pinutulan nang alin? ng dila Ha? habang natutulog sa kanyang bahay sa Ano Zamboanga ba yan? del Sur. Sino ang gumawa ng kahindik-hindik na krimen na ito? Ito matindi rin to ha. Parang towering inferno to Oo, nakakalungkot yan. 55 katao kumpirmadong namatay, higit 200 ay nawawala pa rin po sa malaimpyernong sunog sa high-rise residential towers sa Hong Kong. Yan po ang ating mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. RH Break Time. Umabot na sa higit 4,000 pamilya o katumbas ng higit 13,000 individual ang naapektuhan ng pagbaha dahil sa walang patid na pag-ulan dulot ng shear line sa lalawigan ng Cagayan. Sa monitoring ng Cagayan PDRRMO hanggang kaninang alauna ng hapon, 50 barangay mula sa 9 na bayan sa probinsya ang apektado ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Halos 700 pamilya ang nanatili sa evacuation centers habang ang iba ay pansamantalang nanunuluyan sa ibang lugar. Nakaposisyon pa rin ang rescue equipment ng PDRRMO para sa tuloy-tuloy na pagsagip sa mga residenteng mangangailangan ng tulong. Samantala, higit naman sa 82,000 pamilya naman ang napektuhan ng bagyong Verbena bago tuluyang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa report po ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit kalahati sa naturang bilang ay dyan po sa Negros Island region na nakaranas po ng malubhang pagbaha doon. Sinalanta rin ng bagyo ang libo-libo pang residente sa Mimaropa, Region 6, Region 7 at Caraga Region. Sa kabuang bilang, nasa 13,000 higit sa 13,000 pamilya katumbas po ng
Higit sa 45,000 katao naman ang natili po sa mga evacuation center. Samantala, 2 pa rin ang napaulat na nawawala dyan po sa Negros Island habang 2 ang sugatan sa Region 4B. Samantala, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang lalawigan ng Ilocos Norte kaninang umaga. Sa ulat ng PHIVOLCS na itala ang epicenter ng lindol sa bayan ng Burgos na tumama dakong alas 11:10 ng umaga. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 22 kilometro. Bunsod nito nakapagtala ang ahensya ng intensity 4? Sa mga sumusunod na lugar, intensity 4 nga sa bayan ng Pasukin, Burgos, Banggi, Pagudpod, and Ventar sa Ilocos Norte. Samantala, intensity 3 naman sa bayan ng Adams, Bacaras City of Batak, Dumalneg, City of Lawag, Paway, and San Nicolas sa Ilocos Norte. Intensity 2 naman sa Marcos, Ilocos Norte at Sinait, Ilocos Sur. Instrumental intensity naman sa intensity 3 ang Bacara, Ilocos Norte at intensity 2 sa Sinait, Ilocos Sur. Babala ng PHIVOLCS, asahan ng pinsala at mga aftershock dahil sa lakas ng pagyanig. Buti walang masyadong high-rise dito sa area wala, na to. No? Hindi ka pa nakapagpatayo kasi dun. Wala akong ipagpapatayo dun. Samantala, sa iba pang balita, tinagpo ng ni House Speaker Faustino D. III na may pagtulungan sila sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa isang statement, sinabi ni D na bahagi daw po ng kanilang tungkulin accountability kaya dapat handa silang makipagtulungan sa anumang proseso o mandato ng ICI. Ginawa ni Speaker D. Payag kasunod po ng pagharap ng kaso ng ICI sa Ombudsman laban sa 7 mambabatas. Kabilang po dito sina Edwin Garjola ng Construction Workers Solidarity, James Sang Jr. ng Uswag Ilonggo Party List, Journey Nisay ng Pusong Pinoy Party List, Agustina Pancho ng Bulacan, Joseph Lara ng Cagayan, Francisco Matugas ng Surigao del Norte at Noel Rivera ng Tarlac. Sa iba pang balita, natanggap na ng Independent Commission for Infrastructure ang sulat ni Congressman Sandro Marcos sa nagpapahayag ng kahandaang humarap sa pagdinig. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, kasadong desisyonan pa ng mga opisyal ng komisyon kung kailan paharapin ang nakababatang Marcos. Anya, depende pa rito kung ila-livestream ang pagsalang sa hearing o idadaan sa executive session. Matatanda ang inakusahan ni dating Congressman Zaldico si Sandro na tumabo umano sa higit 50 bilyong pisong insertions. Samantala naman, pinarerepaso po ng Makabayan Block ang live streaming guidelines ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Ayon po kay Kabataan Party List Congressman Rene Luisco, dapat daw pong alisin na ang executive session dahil sa puro ganito ang hinihirit ng mga resource person at hindi dapat maging selective sa pag-livestream. Kung totoo ang gustong mangyaring involved ang publiko sa pagpapanagot, kailangang i-rethink yung existing guidelines on live streaming ng Independent Commission on Infrastructure. Diga naman si ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na nakasalig sa batas at jurisprudence ang guidelines ng komisyon. Binanggit niya na kasama sa grounds ng pagbibigay ng executive session ay kung makakapekto daw po ang pag-livestream sa kanilang investigasyon. Kung mafo-frustrate yung investigasyon, then that is a ground for the commission to grant the executive session. And that is clear in our guidelines. I encourage everyone here to read our guidelines because those guidelines are based on law, based on jurisprudence, and even the pronouncements of the Supreme Court. Yan po magkasunod po na pahayag na Kabataan Party List Congresswoman Rene Luisco at Executive Director Attorney Brian Hosaka.
Samantala naghain ng not guilty plea ang 8 akusado ng kasong katiwalian na may kinalaman sa 280.5 milyong pisong flood control project sa Oriental Mindoro. Sa isinagawang arraignment, 8 ang dumating sa korte habang hindi nakadalo si dating DPWH 4B Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Bigong humarap si Calvo sa pagbasa ng sakdal dahil kahapon lang naglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan 6th Division na nag-aatas na ikulong ito sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Campo Caringal. Sa record kasi ng 5th Division, nakapagpiyansa si Calvo noong Lunes pero dahil sa amendment of case na ginawa ng prosekusyon, na isama siya sa non-bailable na malversation case at muling naaresto kahapon. Nakatakda ang hiwalay na arraignment ni Calvo sa 2 ng Disyembre. Samantala, itinakda naman ng korte ang pre-conference para sa kasang graft sa mga petsyang January 9, 1926 at Pebrero 5, 12, 19 at 26 ng susunod na taon. Parang pwedeng itasa loto yun. Samantala naman, kinasuhan po ng BIR ng tax evasion ang 2 kontratista na sangkot sa manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ang kinasuhan po ay ang Sims Construction Trading o SYMS Construction Trading at ang proprietor na si Sally Santos. Gayon din ng IM Construction sa katauhan po ng kanilang Pangulo na si Robert Imperio. Ayon po kay BIR Commissioner Charlito Marin, abot daw po sa 13.8 million pesos ang iniwasang bayarang buwis ng mga respondents sa pamagitan ng pagsusumite ng mga kahinahinalang dokumento. Bate po sa ginawang investigasyon, tumanggap daw po ng kabayaran ng IM Construction Corporation para sa konstruksyon ng pumping station at floodgate sa barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan. Subalit natuklasan na walang naitayong proyekto sa naturang lugar. Samantala, hindi rin nakapagtayo ng reinforced na river wall sa barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Ang SYMS Construction Trading kahit tinanggap nito ang kabayaran para sa naturang proyekto. Samantala, pinaiimbestigahan ng Council of Concerned Citizens Bacolod sa Independent Commission for Infrastructure ang nasa 30 hanggang 50 flood control projects sa Bacolod City. Personal na isinumite ng chairman nitong si Attorney Renesito Novero ang report ng konseho na nagsagawa na rin umano ng investigasyon. Ayon sa abogado, may mga ghost, substandard at incomplete umanong mga proyekto sa kanilang lugar na dapat silipin ng komisyon. Ipinanukala rin ng grupo sa ICI na mag-deputize ng investigative teams sa bawat congressional district na binubuo ng mga private citizen, professional at civic-minded people. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Renesito Novero. We are requesting the ICI, more particularly the Honorable Chair, Justice Reyes, to immediately conduct the investigation. Maybe go to personally send some technical men competent enough to verify our reports, authenticate this, and hopefully, truth can be derived from their investigation. Corrections can be effected accordingly. Samantala, nagpahayag po ng commitment sa publiko ang Philippine National Police na tutugisin nila ang 7 pang natitirang wanted dahil naman sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Babala po ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., maaari daw hong maharap sa obstruction of justice ang sinuman daw pong napag-alamang nagkakanlong sa naturang mga akusado. Ginawa ni Nartates ang kasunod po ng pagsilbi ng CIDG ng arrest warrant sa ikasyam na naarestong akusado na si DPWH 4B Planning Chief Montrexis Tamayo. Samantala, 2 pa sa mga natitirang akusado ang nagpahayag po ng surrender feelers mula sa ibang bansa. Ito po ay sina SunWest President Aderma Casar na nasa bansang New Zealand at SunWest Treasurer Cesar Benaventura na nasa New York. Samantala, binigyan diin ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT na wala silang
kaalam-alam tungkol sa insertions sa kanilang 2025 budget. Ha? Sabi nila, wala kaming kinalaman dyan. Ha? Bakit may insertion? Hindi ko alam. Ayan, kasi wala silang kaalam. Nagulat daw sila. Sabi, wala daw silang kaalam-alam. Sa panayam ng DZRH News, nadat na lamang nilang aabot sa 3.3 bilyong piso na halaga ng amendment o insertion sa ahensya dahil first quarter na ng taong 2025 sila naupo sa pwesto. Sa kabila nito, sinabi ni Aguda na hindi nila ginamit ang anumang budget mula sa insertion dahil prioridad nila ang utilization ng budget ng National Expenditure Program. Matatadaang sa video series ni dating Congressman Zaldico, binanggit nitong may inilaan na 5 bilyong piso na inilaan sa ahensya mula sa 100 bilyong pisong insertion ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pagkagulat ni Aguda. Wala po doon sa dagdag na amendment or insertion na kami ginamit ni piso. Wala po. Actually, ako po ay may confidential fund. Makikita po nila, wala rin po kaming ginamit yan. Si ano po yan, si Yusek po nagsabi, sabi niya, Sek, advisean kita, sundin natin yung NEP. Kasi yan ang galing sa palasyo. Yan yung programa ng gobyerno. Sinundan po namin ang NEP. Wala po kami, ulitin ko, as of kaninang umaga, bago tayo nag-usap, check ko rin po sa finance officer namin sa budget, wala po kaming ginamit na na amendment or insertion na tinatawag. Mas ako pa yung nagulat eh. Hindi mo pala masyadong nagulat si Sir. Di naman doon nila nagamit. O di good. Kasi nasa kaban pa rin ng taong bayan, ibig sabihin. Okay. Samantala, mabilis namang inaprubahan sa Senado ang panukalang 889 million pesos na proposed budget ng Office of the Vice President para po sa taong 2026. Sa plenary session, inihain po ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito mosyong tapusin na ang deliberasyon sa pondo ng Office of the Vice President at wala pang 5 minuto ay agad naman itong naaprubahan. Wala ring pagtutol mula sa sinumang senador bago tuluyang aprubahan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang naturang panukalang budget. Personal na humarap naman si VP Sara Duterte sa Senado bilang kinatawan ng kanyang opisina at nagpasalamat sa mabilis na pag-aproba sa kanilang budget. Gayunman, tumanggi siyang sumagot sa mga tanong ng media matapos ang naturang sesyon. Dalawa lang po yung sasabihin ko. Unang-una sa inyong lahat, sa Senate beat ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat ng Blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Yan. Ma'am, what do you make of Zaldico's statements? Iyan po mga kaibigan si VP Sara Duterte. Ipagpapatuloy pa natin ang pagbibigay ng detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kasadong baha sa Luneta 2.0 rally sa linggo na katutok sa panawagang mapanagot at maparusahan ang mga sangkot. Mapanagot ang sangkot sa korupsyon. Maparusahan ang sangkot. Ayan, di ba? Ang tagal sa Hong Kong within 24 hours kulong. Dito, tago-tago. Naging rapper, ipilit natin, di ba? Dito ang dami puro investigasyon, wala daw aksyon. Sabi, nako hindi meron naman. In fairness naman. Tayo naman They're trying their best. Oh, yes. At ito, hirit. Bakit naman humihirit pa talagang the audacity, no? Lakas ng loob, Hirit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail. Ibinasura ng korte. Bakit sa Pasig City Jail niya gusto? Saan City Jail? Saan jail baka na siya? Na siya nilipat? Sa Muntinlupa na? Muntinlupa ba? Pagkagana. Ay, Mandaluyong. Mandaluyong. At ito, nakakalungkot magpapasko. Sinong gumawa ng karumal-dumal na kalapastanganan na ito sa isang 82 taong gulang na lolo? Naku naman, Na pinutulan ng dila habang natutulog. Ano ba? Paggising niya, di na siya makapagsalita.
Buti ko nagising pa. Ang sakit nagising nun, naman. okay. Oo. Natutulog sa Kaya lang kanyang bahay. punong-puno na ng dugo yung kanyang bibig. Naku po, sa Zamboanga del Sur yan. Mamaya alamin natin ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pero, yan pong mga linya ng inyong mga telepono, ng inyong mga cellphones. Bantayan na ho ninyo. Kasi kung sumali po kayo, Tatawag na ho si Wina. at kung umaasa po kayo na makatanggap ng aginaldong 500 piso mula sa Limpak. DZRH, dyan lang kayo. Yan. Tumutok lamang po kayo sa DZRH sa programang Break Time. Ang oras ko, alas 4:32 ng hapon. Ang time check Kahit petsa de peligro, hindi tayo mapipigilan nito para mamigay at mamumudmod ng papremyo para sa ating masugid na tagapakinig, na taga-suporta sa ating palatuntunan at sa ating himpilan. Kaya naman, kung ikaw ay handa ng manalo ng 500 opalin, parang Pwede sumali. Parang opalite. Kasali ako. Sayang yan. Ala ka sa ka-opalite. Oh. Opalite. Kasi yung pangalan niya Opalin. Oo nga, no? Ang galing, no? Parang, Siguro, pinanganak siya, ang birthstone niya Opal. Tanong ko Opal, nga, yes. Para siyang Opalin Krista. Rodriguez ng Parañaque City. Tama ba ang aking haka-haka? Hello po, good afternoon po. Good afternoon. Tama ba yung aking haka-haka na ang birthstone mo ay Opal? Opo, tama Oh. po. Kaya Yung naman pinanganak pala po eh. sa akin ng father ko. Oh, yun. I'm so good at that. Opal. Dahil nasagot ko ang trivia na yan, akin na ang Ikaw ang 500. mananalo, Miss Thea. So, sorry na lang po, Miss Bigyan Opal. po ninyo, Ma'am Better Opal. luck next life po tayo. Natawa na lang Good siya. afternoon po, Sir Ray. Yes, good afternoon po, ma'am. Opo. Magandang hapon po. Bakit ka mahihati? Ako nakaisip noon, Wina Pearl. Kasi si Wina Pearl po, pinanganak niya, ang birthstone niya Pearl. Oh, Perlas yan. Hindi. Di ba Perlas birthstone, no? Hindi. So, na-check. Ay, pagkapanganak sa kanya, Oo. ay, it's a pearl. Oo nga eh. It's a boy. Maraming salamat. Hindi pa pala nabibigyan ng premyo. Ano ba yan? Miss Opal. Oo. Pagpasensyahan mo na. Na-enjoy namin ang iyong pangalan. Yes. Very cute. Opo. Good vibes Enjoy yan, din naman good po ako, vibes. ma'am, sa panonood araw-araw ng Disney. Ay, salamat naman po. Nag-enjoy ka na Napagsasagan pala kami. eh. Baka kami naman ang napapanood para mag-enjoy. Amin na yung 500. Dahil dyan, dahil ine-enjoy mo ang pagtutok sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ano po ang himpilan ng radyo na number 1 sa Metro Manila, sa Mega Manila at sa puso ni Miss Opalin Yun, nasa Rodriguez. pool mo, Miss Thea. DZRH. Yun. Gusto ko yung manner of speaking niya, no? DZRH. Very energetic. Congratulations, Miss Salamat po. Opalin. Din po. Oo, intayin niyo po kung Congrats, paano. ma'am. Yes, ma'am. Kung paano niyo po makiklaim, matatanggap ang premyo mula kay Wina Perlas ng Silangan. Thank you. Thank you so much, Ma'am Opalin Rodriguez. Oo, di Ang ba? kanyang birthstone ay Opal. Opal. Kala mo At eto na nga, dumako tayo sa iba pang mga balita. Dapat mapanagot at mapakulong ang lahat ng sangkot sa katiwalian sa gobyerno at mawakasan ang political dynasties. Ito ang nananatiling panawagan ng gaganaping baha sa Luneta 2.0 rally sa darating na linggo, Nobyembre at 30. Gayunpaman sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Professor David Michael San Juan, National Convener ng Taong Bayan, ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. O in short, tama na nirerespeto nila ang iba pang panawagan ng sasama sa rally na pagbibitiw sa pwesto nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ang aming publikong panawagan ay panagutin lahat ng sangkot, lawakan at laliman ng investigasyon kahit pa makarating sa palasyo, kahit na masaklaw ang buong gobyerno kung yun ang kailangan para malaman ang
katotohanan. Pero at the same time, nirerespeto namin ang paninindigan naman ng iba naming mga kasamahan sa KBKK, na mayroon na ring ilang grupo na ang panawagan ay Marcos and Duterte resign. Okay. Lilinawin ko ho, yun ang mga naririnig nating pinapanawagan ng iba nating grupong kasama. Ayon kay San Juan, mayroon ng koordinasyon ang kanilang grupo sa mga otoridad para matiyak ang seguridad ng mahigit 50,000 kataong lalahok sa kilos protesta sa Luneta sa araw ng Linggo. At ngayon, meron tayong update mula sa Malacanang. Standby sa ating mga reports mula kay Ms. Let Narciso. Usapin sa ekonomiya, monetary decision, tinalakay daw po sa pulong ni Pangulong BBM at ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor. Ating alamin sa report ni Ms. Let Narciso. Ms. Let. Ray, tinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pangunguna ni BSP Governor Eli Remolona. Tinatay sa pulong ang monetary decision nitong Oktubre at ang economic outlook ng bansa sa susunod na 2 taon. Iniulat Remolona sa Pangulo na bumagal sa 1.7% ang inflation. Ipinaliwanag din ito na kailangang bawasan ang policy rate para masuportahan ang mas maraming abot-kayang pautang para sa mga pamilyang Pilipino at mga negosyo. Ayon sa BSP Governor, maganda ang inflation outlook dahilan para maging kumpiyansa ang bansa sa pagbabawas ng policy rate. Sa pagtaya ng BSP para sa susunod na taon, papatak ang inflation sa 3.1% na siya namang target. Sa 2027 naman, ang inflation outlook ay nasa 2.8%. Sabi ng opisyal, bagamat mahina ang paglago ngayong 2025, inaasahang makababago ang ekonomiya sa susunod na taon at babalik sa dating target range pagsapit ng 2027. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala, Senator Bato de la Rosa, walang paabiso kung bakit lagi itong absent sa sesyon, lalo na sa budget season. Oo nga, hindi pa ba bumabalik? Hindi pa nakakapag back to his office? Hindi ba siya naka-leave? Di ba dapat nagpa-file ka rin ng leave of absence? So, AWOL ba ang tawag? May ganun din ba sa Senado? Idetay mo ang balita, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Walang pasabi si Senador Ronald Bato de la Rosa sa palagi nitong pag-absent sa sesyon ng Senado. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, simula nang bumalik ang kanilang sesyon noong November 11 ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya si Senator de la Rosa. Dismayado ang Pangulo ng Senado at hindi si Senator Bato ang magdidepensa sa budget ng Department of National Defense dahil kung hindi naman niya magampanan ang kanyang tungkulin ay sana hindi na nito hiningi pa. Ganun pa man ay si Senator Sherwin Gatchalian na umano ang bahala bilang chairman ng Senate Committee on Finance. Pag-aaralan umano niya ang kanilang rules kung may parusa sa isang absentee senator. Si Senator Bato de la Rosa ay hindi na nagpakita sa Senado simula nang i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na parating na yung warrant of arrest nito mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Narito si Senate President Tito Soto. Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship din. Okay naman. Kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship din. Especially vice chairmanship ng budget. National Defense. Napakahalaga eh. So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Sila bahala ko. Si Senate President Tito Soto sa ngayon, ang nakasala ngayon sa Senate Plenary ay ang budget ng Department of Transportation o DOTR. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Kay Raymond, matanong ko, dapat ba nagpa-file din ng leave of absence ang mga senador kapag hindi sila a-attend ng sesyon? Ayun na nga yung aming tinatanong kasi kung parang sa ordinaryong empleyado, kung wala kang leave of absence, AWOL. May problema ka sa kumpanya mo. Pero dito sa Senado, yun ang kanila lilinawin pa daw ni Senate President Tito Soto kung ano ang gagawin sa ganitong insidente na absentee
senator. Kasi in the past, yung kwento kasi dito, gaya nung nagkakaso sina Senador Leila de Lima at Senador sa Antonio Trillanes, dito sila nagkanlong sa Senado. Kaya walang naging problema. Ngayon, baliktad naman. Wala. Yung sinasabing mayroong kaso, wala, hindi nagpapakita. Sa rules kasi dito sa Senate ay yung senador ay dapat pag nag-roll call, dito ka. Nandito ka personally. At hindi na nila pinapayagan yung naka-Zoom or online na participation sa Senate plenary. Pardon my ignorance also, Lakay Raymond. Kapag ka ba absent ang mga senador, may kaltas din sa sahod? Parang ordinaryong tao ba? Di ba kasi pag tayo umabsent o kaltas ang sweldo? Ayun ang hindi nila inilalahad, Ms. Thea, kung ano ang, di ba yung mga maubusan ka ng leave of absence, dapat wala ka ng without pay na. Pero dito mukhang iba. Iba ang setup dito sa Senado pagdating sa mga bagay na ganyan. Pasensya na, natanong ko kasi pecha de peligro, bukas pa sweldo Kaya natanong ko baka mamaya na-depositahin kanila sa atin, wala pa, di ba? Maraming salamat, Lakay Raymond. Ayan ang masaklap dito. So nakakailang days of absence na. Oo nga, ilan na ba? November 11. Kasi dire-diretso ang session dito mula Monday to Friday. Ito pag-uusapan pa, hindi ko alam kung tuloy yung kanilang session bukas. Pagamat ang plano kasi nung una, dapat ngayong gabi ng Thursday hanggang bukas ng madaling araw, tapusin na itong lahat ng budget na nakapila. Pero kapag hindi pa natapos, wala silang choice kundi ituloy bukas para sa Lunes ay patungo na sila sa second reading ng 2026 national budget. Pero meron po bang, sorry, dagdag ulit na tanong, curious na naman ako. Para akong curious cat. Ayan, kasi nandito naman sa Pilipinas pa rin si Senator Bato. Sabi nung abogado niya, nandito lang daw at hindi siya pwedeng umalis. Dahil madali naman siyang matuntun at makikita ko paglabas pa lang niya sa mga immigration counters kung sakasakali. Bakit naman madaling makikita? Sa bagay, easily identifiable no? Pag dumaan naman kasi sa Bureau of Immigration, pag the normal way, madali kang matrace. The normal way. Pero kung hindi dadaan sa immigration, ay ibang usapan na yun. Sige. Maraming salamat, Lakay Raymond. Mula sa Senado, ito si R.H. Puente, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ilang contractors pinakakasuhan daw po ng ICI, nagbayag daw po ng kooperasyon sa investigasyon sa flood control scam. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, handa may pagtulungan sa anumang investigasyon ang ilang mambabatas na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan dahil sa conflict of interest dahil na rin sa pagiging contractors. Ayon kay Representative Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List, malinis umano ang kanyang konsensya at kumpiyansa siya na malilinis niya ang kanyang pangalan. Ganito rin ang posisyon ni Representative Jojo Lara ng 3rd District ng Cagayan na bukas sa mga investigasyon. Punto ni Lara, ang inindoso ng ICI na kaso laban sa kanya ay hindi tungkol sa flood control o ghost projects kundi sa dating kaugnayan niya sa JLL Pulsar Construction. Paliwanag ni Lara, bago man siya pumasok sa serbisyo publiko, wala na siyang anumang koneksyon sa naturang kumpanya at hindi ito lumahok sa kahit anong proyekto sa kanyang distrito mula nang siya ay maging kinatawan. Si Representative Francisco Matugas ng 1st District ng Surigao del Norte ay wala pa umunong natatanggap na opisyal na abiso mula sa ICI pero handa umunong makiisa sa investigasyon at nagsumite ng mga dokumento para patunayan na wala siyang itinatago. Handa ring magpaimbestiga si Representative Edwin Guardiola ng CS o CWS Party List na binansagan ni Batangas Representative Leandro Leviste na biggest proponent ng DPWH projects sa Kamara. Samantala, voluntaryong nagpunta kanina sa ICI si Representative PM Vargas ng 5th District ng Quezon City. Ayon kay Vargas, ipinakita niya sa ICI ang mga dokumentong magpapatunay na walang Diskaya projects sa District 5 at wala umanang mga ghost project sa kanyang distrito. Umaasa rin si
Congressman Vargas na ang mga impormasyon ay makatutulong sa komisyon sa kanilang mandato. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, hirit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail, ibinasura ng korte. Idatay mo balitang yan, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Thea at Lakay Ray, tinabla ng Pasig City Regional Trial Court ang hirit ng kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail. Ito ay matapos hatulan ng life imprisonment ng korte at iba pa na kamakailan. Dahil dito, si Go at dalawang iba pa ay ililipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City makaraang maglabas ng commitment order ang korte ng Pasig. Ngunit may natanggap tayong impormasyon ngayon na Lakay Ray at Miss Thea na wala impormasyon na hindi pa mailipat ngayong araw si Go dahil mayroon umanong typographical error sa Mitimus order at kailangan pa rin umanong ipamedikal si Go. Possible next week na daw ma-commit itong si Alice Go. At batay din sa ating nakuhang impormasyon, ready na rin ang CIW para tanggapin si Alice Go at manatili muna siya sa RDC, Reception and Diagnostic Center ng 5 days. Pero 60 days yung pupunuin niyang araw bago siya ililipat sa regular na kanyang piitan sa maximum security compound. Samantala, Lakay Ray at Miss Thea, first alam naman ngayon itong sunog sa residential area dito sa Barangay Malinaw, lungsod ng Pasig. RH27, Nochikaka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Nochikaka. Samantala naman sa ating pa rin po mga balita, mayroon na raw pong persons of interest ang PNP sa pagpatay sa punong barangay sa may Digo City habang siya ay naka-Facebook Live. Ayon po kay Acting PNP Chief General Nartates, base ito sa manabanggit na biktimang si Barangay 3 de Mayo Chairman Oscar Dodong Bukol Jr. sa mga naunang post niya sa social media. Kaugnay po nito ay nagutos na si Nartates ng pagtugis umanhan para po sa agarang mapagkakadakip sa mga kriminal. Inatasan po ni Nartates ang lahat ng police units sa Davao del Sur at mga karatig probinsya na magdispatcha ng tracker teams. Abot na rin sa 2 milyong piso ang reward na inilaan po sa sino man makapagtuturo sa mga suspect. Ihabol pa natin isa pang report mula sa labas. Mga empleyado ng Department of Health naghain ng petisyon sa Ombudsman para paimbestigahan si Secretary Herbosa at 2 pa dahil sa umano'y katiwalian. Idetalye mo ang balita, RH5. Val Gonzalez. Val. Mr. Nagpataklolo na sa Office of the Ombudsman, grupo ng DOH concerned employees para paimbestigahan si Health Secretary Ted Herbosa dahil sa umano'y nakakaalarmang bid rigging o lantarang panghihimasok sa proseso ng procurement para sa 1.8 bilyong pisong unit ng mobile primary care facilities. Sa urgent request for investigation na sinumite ang empleyado sa anti-graft body, hiniling ng mga ito ang agarang investigasyon kina Secretary Herbosa, Health Executive Assistant Attorney Brigida Romualdez Aquino at Executive Assistant 4 Alan Tope. Nakasaad sa liham na ang 3 opisyal ay hindi bahagi ng Vision Awards Committee o BAC at walang autoridad, ngunit paulit-ulit umanong nakikialam sa procurement para sa supply, delivery, testing at commissioning ng mga bibilhing 150 mobile primary care facilities. Giit ng mga nagrereklamo, tahasan daw na pinapalitan ni Herbosa sa pamamagitan ng kanyang pinagkakatiwalaang si Tope ang terms of reference ng kontrata at iginigiit na gamitin ang kanilang sariling version. Paliwanag ng DOH concerned employees, hindi ang 3 opisyal ang gagamit ng bibilhing mga sasakyan kaya't walang technical na basihan kung bakit ipinababago nila ang specifications. Ang ginagawang ito anila ng 3 ay tahasang paglabag sa new government procurement law
at ang Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Batay sa record na hawak ng concerned DOH employees, ang ipinipilit na kontraktor ni Herbosa, Topi at Romualdez Aquino ay ang kaparehong supplier ng nakaraang procurement na umano'y tadtad ng sangkaterbang mga sablay. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, isang karumaldumal na balita, isang 82 taong gulang na lolo ang pinutulan ng dila habang natutulog sa kanilang bahay sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Kinilala ang biktima na si Rogelio Chavez na natagpuan ng kanyang anak na si Virgil na duguan at nawawala ang dila. Sa report ni RH19 June Di Makutak, inabutan pa ng anak ng biktima ang suspect na si alias Kim Kim na may problema umano sa pag-iisip na hawak ang patalim na ginamit. Agad na naisugod si Rogelio sa Zamboanga del Sur Medical Center para sa paunang lunas at kalaunan ay inilipat sa Margo sa Tubig Regional Hospital para sa operasyon. Samantala, nagkasundo na umano ang mga ito at nangakong tutulong ang pamilya ng suspect sa pagpapagamot sa biktima. Nasaan yung dila? Awanin. Anya. Or baka hawak pa. Baka pwede pa maisoli yun kapag kaya very quick pa yung ano. Sana. Kawawa naman si Lolo. Sa ating pong break time global news, umakyat po sa 55 namatay habang higit sa 280 katao naman nang nawawala kasunod po ng sunog sa high-rise residential tower sa Hong Kong. Nagsimulang sunog sa mga bamboo scaffolding sa mga apartment building sa Wang Fuk Court sa Northern District ng Taipo na nasa ilalim po ng statewide maintenance itong Miyerkules ng hapon. Dahil po sa highly flammable scaffolding at construction material, mabilis daw hong kumalat ang apoy sa mga gusali at natrap ang mga residenteng karamihan naman ay mga senior citizen. Ano ba yan? Ayon po sa report ng Reuters, ito na ang deadliest fire incident sa kasaysayan ng Hong Kong matapos po ang 1996 fire kung saan kumitil naman noon sa buhay ng 41 katao. At inaalam nga ng Department of Foreign Affairs kung totoo ang impormasyon na may ilang Pinoy na natrap sa malagim na sunog sa Hong Kong. Ayon kay DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, ang unverified reports ay natanggap ng Philippine Consulate General sa Hong Kong. Sa ngayon ay wala pang kumpirmadong reports na may casualty sa malaking sunog sa Wang Fuk Court Residential Estate sa Taipo District. Nagpapatuloy ang koordinasyon ng Consul General sa Hong Kong Police Force upang tumulong sakaling may Pilipino na nasugatan o naapektuhan ng sunog. Tay sa report, hindi bababa sa 44 ang nasawi sa naturang trahedya. Sa ating pong break time sports, kauna-unahang Philippine Women's Open gaganapin daw po sa Maynila sa January 2026. Ibalitan mo nga yan, Miss Millie Borja. Kumpirmado na ang gaganaping kauna-unahang Philippine Women's Open sa Maynila sa susunod na taon. Kabilang na sa opisyal na kalendaryo ng WTA ang naturang kompetisyon na magtatakda ng kauna-unahang WTA 1-5 tournament dito sa Maynila. Idaraos ang Manila Open mula January 26 hanggang 31, 2026 sa hard courts at magtatampok ng 32-player singles draw at 16-team doubles field. Ang kabuuang prize commitment nito ay nasa $115,000. Ayon kay Philippine Sports Commission Chair Patrick Gregorio, inaasahan nilang sasali sa Manila event ang Filipina tennis star na si Alex Iyala. Posible lamang umunong mapigilan ito kung umabante si Iyala sa 2026 Australian Open na kanyang lalaroan sa kaparehong panahon. Dahil ang 2026 Australian Open ay gaganapin mula January 12 hanggang February 1 na tumatapat sa petsa ng Philippine Women's Open. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dumako na tayo sa ating break time showbiz. Ali1 Fiesta, kumpirmadong magbabalik. Ali1! Yung parang nag-ikab lang. Sa susunod na taon. Ida tayo mga balita, Angelica Cosme. Ay, salamat. Ha?
Kumpirmadong magbabalik sa susunod na taon ang tinaguriang Grand Festival of Champions na Aliwan Fiesta. Muli nga nating masasaksihan ang mga magagarbo at mahukulay na karosa, pasiklaban sa sayawan, pangmalakas ang tugtugan at agisa ng ganda, galing at talino ng mga pambato mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito ang kinumpirma ng presidente ng MBC Media Group na si Mr. Roberto S. Nicdao Jr. We're already planning for the 2026 Aliwan Fiesta. Nag-umpisa na mag-planning. In fact, earlier today, we started talking about where we're gonna do it, how we're gonna do it, and so forth. So definitely we'll have Aliwan Fiesta. At kapag Aliwan Fiesta ang pag-uusapan, isa rin sa mga pinaka-inaabangan ang Reyna ng Aliwan, kung saan minsan ding lumaban si Miss Universe 2025 third runner-up at Hisa Manalo bilang kinatawa ng Niyog-Yugan Festival noong 2017 at nagwaging second runner-up. And we're proud, by the way, of all our alumni from the Reyna ng Aliwan who made it big, not only in the local scene but also in the international pageant scene. So congratulations, Atisa. You made the Philippines and the Aliwan Fiesta really, really proud. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, si Mia Lorraine Tamayo ng Pasigarbo sa Sugbo Festival ng Cebu Province ang kinoronahang Reyna ng Aliwan, habang ang ginakit ng Cotabato City, Maguindanao del Norte ang nagwagi sa float competition at ang itinanghal na tugtog ng Aliwan at Street Dance Competition Grand Champion ang Iloilo Dinagyang Festival. Taong 2003 nang itinatag ang Aliwan Fiesta ng MBC Media Group. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aliwan! Mayroon ka ng pag-asa, Miss Thea. Saan? Overage na ako. Rarampa ka na. Ha? Overage. Rarampa ako dyan. Abangan ninyo si Lagi Miss naman Thea, akong rarampain sa Aliwan. Lagi akong narampa sa Vicente Oo. Soto kapag papasok. Kano yan? Naka two-piece chicken, may hawak-hawak, may sumusubo. Two-piece chicken pa na. Maraming salamat po. 28 days na lang, Pasko na. Pecha de Peligro, kapit lang bukas si sweldo na. Malapit na. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras. 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Araw-araw